po sa aking YouTube channel. So ayan, kamusta po kayong lahat? Medyo matagal-tagal na talaga ako hindi nakakapag-update sa inyo at pasensya na rin po at marami po talaga akong trabaho. So ayan, sa mga nagtatanong nasaan ako ngayon is nandito pa rin po ako sa Middle East pero nasa Qatar na po ako ngayon. So ayan po yung sagot sa mga nagtatanong kung nasaan na ba ako nagtatrabaho ngayon. So ayun, sa nakikita nyo ay nagluluto pala ako dito sa kusina dahil sinisingit ko lang po talaga itong pag-video. At isi-share ko sa inyo yung aking experience kung anong pinagkaiba ng Saudi at ng Qatar. Pareho din naman po yan. So ayun, ano nga ba ang pinagkaiba ng Qatar sa Saudi? So based on my experience guys, dati sa Saudi Arabia guys, wala akong kasama. So dito ngayon ako sa Qatar, meron akong isang kasamang Pinay. So bale, dalawa kami guys. Ayan. Dati sa Saudi, lamang ang aking pahinga. Close ko ang aking mga amo. Mababait ang aking mga amo. Libre lahat. Dito naman sa Qatar guys, libre naman po sa pagkain. Pero sa mga personal needs, like personal hygiene, so depende po sa inyong mga amo. So tulad nga ng aking experience dito, ako po yung bumibili ng aking mga ginagamit. Meron din pong mga amo dito guys na hindi talaga nagbibigay ng internet or wifi sa ating mga katulong. So medyo mahirap guys dahil nga sobrang laking kabawasan sa ating mga sahod yan. Hindi naman ganun kalaki ang sahod natin dito. Kaya naman po ay nakadepende sa ating mga amo. Parang sa Saudi, ganun din po sa Qatar. Swertihan lang tayo ng ating mga magiging amo. Dito sa Qatar guys, halos wala ng pahinga. Medyo mahirap pero kinakaya. So ganyan naman talaga tayong mga OFW, di ba? Siyempre meron tayong mga obligasyon sa buhay at meron tayong mga pinaglalaanan kaya tayo ay nagsisikap at nagtsatsaga dito. Yun guys, sa mga trabaho, talagang hindi po talaga siya kakayanin ng isa lang. Hindi siya kayang trabahuhin ng isang tao lang. Dahil nga, napapansin ko dito sa Qatar guys, medyo malalaki talaga yung mga bahay dito. Alam mo yun, sa mga nakikita ko, ang mga bahay nila talagang malamansyon. At sa iba ko pang mga kaibigan guys, 2, 3, 4, 5 hanggang 5, 6 pa nga pang, meron pa ngang 7 ang kanilang mga katulong sa isang bahay. As in, sobrang daming trabaho dito. Tulad ng experience ko, marami akong ginagawa all around. Luto ko pa lahat. So, at meron pa kaming mga alagang bata. At dito sa Qatar, dapat meron kang as in, mahabang pasensya. Magbaon ka ng mahabang pasensya. So, sa Saudi, dapat meron ka din talaga niyan. Pero dito talaga sa Qatar, as in, base sa aking experience, kailangan mo talagang mahabang pasensya. Hindi madali guys. Lalo-lalo na sa mga bata dito. As in, kung matitigas ang ulo sa Saudi Arabia, mas lalo na dito sa Qatar. Triple. Talagang as in, sobrang pasaway nila. Kaya talagang mahabang pasensya. Lalo-lalo na sa mga amo, kailangan mong magtiis, kailangan mo ng pasensya. Sa experience ko guys, laging sigaw. Lalo na kapag mag-uutos, kailangan mabilis kang kumilos. Buti na lang talaga mayroon akong experience magtrabaho sa Saudi. At pagdating ko dito, nag-a-adjust pa rin ako pero hindi talaga madali. Lalo na yung amo ko sa Saudi, sobrang babait nila. Pagdating ko dito sa Qatar, as in, kung medyo attitude pa ako sa Saudi, ngayon dito hindi ko magawa. As in, ang amo ko, quickly, bilisan mo, sura. So, sa mga nandito na, experience ninyo yan, mag-comment kayo dyan sa baba. As in, hindi talaga madali. Dito sa Qatar, yung sinasabi nila na may day off, so dalawa kami ng kasama ko, wala kaming day off. Makakalabas man kami, is yung magpapadala lang kami ng kasama ko. At dali-dali pa yon, walang mahabang oras. So, ayan, kaya kung first timer ka guys, isa kang first timer nanonood sa akin ngayon, pag-isipan mo ng maraming beses kung kaya mo ba magtrabaho dito sa Qatar or sa Saudi Arabia. So, ganun din, pareho din naman yan guys, no? Pareho din yung Middle East, pareho din mga Arabang ating mga magiging amo. At pareho din trabaho ang bahay ang ating mga pupuntahan dito. Pag-isipan mo ng maraming beses kung kaya bang magtiis. So dahil kapag nandito ka na, hindi madaling makauwi. Kapag umayaw ka, hindi basta-basta tayo makakauwi. Dapat meron kang mahabang pasensya. As in talaga, pasensya talaga yung sinasuggest ko sa inyo guys. At malalaman nyo rin naman yan, hindi naman sa tinatakot ko kayo. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga experience ko, kung ano pinagkaiba ng Saudi at Qatar.
So, ayan, meron naman syempre mababait na mga amo at sobrang blessed ninyo kapag ganyan yung mga napuntahan ninyong amo dito. Na as in, libre lahat, sobrang bait ng amo, meron kayong rest, meron kayong day off. So, ayan, swerte kayo or libre kayo sa lahat, kahit anong gawin nyo, magagawa ninyo. Swerte kayo kapag ganyan yung inyong mga naging amo. So, good luck po sa mga nag-a-apply pa lang, lalo na sa mga first timer. So, ayan po muna yung update na share ko sa inyo for today's video. At sa mga gusto pa lang makapag-update sa akin araw-araw, kung may meron kayong mga katanungan or mga suggestion, ay i-follow nyo ako guys sa aking Facebook. Lagi akong nandyan nakatambay. So, ayan, thank you!